Tinabla ng palasyo ang paratang na pinupolitika ng pamahalaan ang pagpapaimbestiga sa prime water ng mga Villar. Matagal na raw inirereklamo ng mga customer ang serbisyo ng kumpanya pero hindi nasolusyonan kahit noong Duterte administration. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Yan ang buwelta ng palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na politika ang dahilan kaya pinasisilip ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga reklamo sa sablay umanong serbisyo ng prime water infrastructure. Pag-aari ang kumpanyang ito ng pamilya ni Las Piñas Congresswoman Camille Villar na ine-endorso ni VP Sara sa pagkasenador. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, obligasyon ng pamahalaan at tugunan ng hinaing ng taong bayan, lalo't maraming customer mula Bulacan, Cavite, Laguna at iba pang mga lugar ang apektado sa prime water. Banat pa ng Malacanang sa halip na harapin ang usapin, laging pamumulitika ang dinadahilan ni Inday Sara. Marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng prime water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagkaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. But anyway, namayagpag naman po ang prime waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, gumugulong na raw ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration kaugnay dito. Isa rin sa pinagdudahan ni VP Sara kamakailan ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas ng pamahalaan. Umarangkada na yan sa Cebu nitong Mayo 1. Sabi ng palasyo, marami nang nakinabang dyan. Ito po ay sinundan po ng yung sa mga reporters po, sinundan po mismo yung nakabili at sila po ang nagpatunay na maganda po ang bigas, na isaing po nila at tuwan-tuwa po ang mga kababayan natin sa Cebu. Huwag niyo na pong paniwalaan yung mga fake news peddlers. Paniwalaan po natin kung ano po yung nakikita natin sa mga news na may kredibilidad. Sa kaso naman ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may sagot ang palasyo. Ngayong nagsumite ang kampo ni Digong ng defense challenge with respect to jurisdiction sa International Criminal Court. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Dagdag ni Yusek Claire Castro, paulit-ulit na rin naman daw sinabi ng palasyo na hindi ito makikialam sa desisyon ng ICC at hindi rin makikipagtulungan dito. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.